Kauna-unahang trilateral summit ni na Pangulong Bongbong Marcos kasama mga leader ng Japan at Amerika. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo manood, gusto ko na yung Jeremy's TV, Manila. Okay guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, US, Japan, at Pilipinas magsasanib puwersa o ang tinatawag na trilateral. Ayan guys, yan ang mainit ng balita na kung saan magkikita ang ating presidente, si BBM, ang presidente ng Japan at si Joe Biden diyan sa Washington DC sa Amerika. Sa April 11 na yan guys, malapit na. Kasi 9 na ngayon, 2 days ago na lang. So yun guys, dahil nga sa kanilang unang agenda nito ay yung pambubuli ng West Philippines sa atin mula sa China. Diba? So, alam naman natin na talagang hindi tayo tinatantanan ng China. So, ito na yung pagkakataon na maganda rin ito, di ba? Na nakikita ng China, yung US, Japan, at Pilipinas. May unity. Ito talagang unity, guys. Unity ng ating mga kaalyado. Di ba? At sana, pagkatapos nito, ay lalaki pa to. Hindi na to trilateral, four-lateral, five-lateral. Hanggang sa dumami na at lahat ng mga kaalyado nating bansa ay sumama na sa ganitong usapin para siyempre mapigilan, di ba? At kung ito yung tanging paraan para mapigilan sa pambubuli ng China sa ating West Philippines. Kasi nga guys, di ba? Tayo mga Pilipino ayaw natin ng gera. May gusto lang naman ng gera ang DDS supporter. Di ba? Takot sila baka daw mag-gera. So, ito yung paraan na to para mapigilan ang China dahil nga nakikita niya kung parami ng parami yung mga kaalyado natin pumupunta dyan sa West Philippines Sea ay malamang sa alamang guys magdadalawang isip para tayo girain. So, narito guys, panoorin muna natin yung actual na balita at ituloy natin ang ating reaksyon. Alright? Pasok! Kauna-unahang trilateral summit ni na Pangulong Bongbong Marcos kasama mga leader ng Japan at Amerika. Numero 1 sa agenda nilang pangaras ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lim. Napapadalas na ang ganitong mga eksena tuwing hinaharang ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binobomba ng tubig, hinahabol, at binabangga tayo ng mas malalaking barko ng China. Ang ganitong mga pambubuli ng China ang rason ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Kaya sa April 11, numero 1 yan sa agenda ng kauna-unahang Trilateral Summit ng Pilipinas, Japan at Amerika sa Washington DC. Personal na tutulak doon si Pangulong Bongbong Marcos para makipagpulong kina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Of course, the joint vision statement is still under discussion, but we can expect an alignment of views among the three countries on the recent incidents in the West Philippine Sea. Pero ika nga ni Pangulong Marcos, hindi raw ito cooking the bear. Sabi ng Department of Foreign Affairs, hindi naman nakatutok sa China ang Trilateral Summit. This trilateral cooperation is not directed at any country. It is really a deepening of the existing strong bilateral alliances that we've had. Hindi na bago ang ganitong mga minilateral summit, tampok ang Amerika at ilan sa mga piling kaalyado nito. Dahil may hiwalay na trilateral cooperation na ang US at Japan at South Korea, pati sa Australia at United Kingdom. Strategic alliances ang isa sa rason ng ganitong mga pulong dahil gustong palakasin lalo. A leader in innovation, Nissan is taking excitement to greater heights. Get an exclusive look at the icon of Nissan Intelligent Mobility, the Nissan Ariya. A 100% electric crossover that delivers intelligent power, intelligent drive.
Lalo ng Amerika ang relasyon nito sa mga bansa sa Asia. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Taiwan at South China Sea, mga lugar na malapit pareho ang Pilipinas at Japan. Sabi ng DFA, isa lang ang mensahe sa mundo ng landmark summit na ito. We stand for the preservation of the international rules-based order. Our position has always been based on UNCLOS and the arbitral tribunal ruling. And we appreciate the support that Japan and the United States and many other countries have shown for our position. Bukod sa trilateral summit, may hiwalay na bilateral meeting din si PBBM kasama si President Biden. Bukod pa yan sa pulong niya kasama si US Defense Secretary Lloyd Austin at sa mga kinatawan ng business sector sa Amerika. Pagkatapos ng summit at mga aktibidad ng Pangulo sa April 12, isang joint vision statement naman mula sa US, Pilipinas at Japan ang ilalabas. Nagbabalita mula sa Frontline. So yun guys, napanood nyo, di ba? Napakaganda. Di ba? Napakaganda ng trilateral na to. Na kung saan ay talagang ipag-communicate ang bawat bansa na ating kaalyado. Particularly US at saka Japan. Kaya huwag po kayo maniwala, di ba? Sa mga China o pro-China narrative ng mga vlogger na nagsasalita, di ba? Na kesyo daw itong si BBM, pinapahamak ang bansa, di ba? Nilalagay sa alanganin, magagalit ang China, di ba? Kaibigan daw natin yung China. Saka nakakita kaibigan, binubuli ka, inaagawan ka ng teritoryo. Kaya nga sabi ko, di ba guys, hindi lang dapat maging trilateral to. Kailangan dumami pa ng dumami yung mga ganitong exercise dyan sa West Philippine Sea. Para talaga itong yung China, umurong na ng umurong. Para nga, siyempre, di ba? Hindi siya basta-basta lulusob sa Pilipinas dahil nga nakikita niya na yung mga kaalyado natin ay talagang solid, di ba? Pagiging unity nila bilang allies, di ba? So maganda to kasi nga ako, hindi natin sinuportan si BBM nung nakaraang election pero dito, full support tayo sa kanya 100% dahil tama yung ginagawa niya para maitaboy natin yung China, di ba? Ito lang ang tanging paraan dahil tayo mismo guys, aminado tayo. Hindi natin kayang sabayan o kahit pantayan man lang ang China dahil malayo tayo sa kanilang una sa ekonomiya, di ba? Sa yaman nila, lalong-lalo na sa mga military equipment nila, di ba? So, malayo na po tayo talaga, hindi natin kaya. So, kung hindi natin kaya yun, ano yung kaya natin? Ito yung kaya natin, di ba? Kaya tama ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na lalong maging solid, makipag-unite sa mga kaalyado natin. Dahil pag dumami na tayong dumami, at lalo pa, nakikita sa media, di ba? Na na-expose na ang China sa pambubuli at nakikita ng buong mundo kung paano tayo binubuli ng China, sigurado tayo makakakuha pa tayo ng maraming kakampi dyan sa West Philippine Sea kesa sa China na kung saan noong panahon ni Duterte ay tinatago pa ito guys. Tinatago pa ito para hindi mapaya ang China. Siyempre, lagyan naman kakampi na, di ba? So, ayun guys, para sa akin, maganda to. Mas marami pang lateral na yan. At makakabuti. At yan ay makakapaghupa ng tension. Kaya hindi totoo guys na wala tayong hindi tayo makikisalupir sa ating mga kaalyado para hindi magalit yung China. Mga DDS lang ang nagsasalita dyan guys para mapaboran yung China. Tayo mga Pilipino, kailangan na kahit na sa anumang paraan, kagaya nito, mga trilateral na unity sa mga kaalyado natin, ay kailangan natin gawin. Dahil natanging alam natin paraan. Dahil hindi tayo pwede makipagsabayan. Kahit 1:1 lang, 1 billion mahigit ang China guys, mahigit 100 million lang tayo mga Pilipino. So kayo guys, ano masasabi niyo dito? Tama ba ang ginagawang hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Sa ating mga kaalyadong bansa na makipag-meeting, mag-exercise din sa West Philippine Sea para maitaboy natin at hindi tayo sisindakin ng China. Alright guys, hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much.